family. Di ba? Kasi that week ay 3 linggo na nasa hospital yung auntie ko na kasama ko sa bahay. And you know, grabe yung komplikasyon. Ang sakit niya po kasi ay komplikasyon. To the point na ang sakit niya ay nag-enlarge ang heart niya. Tapos, masyadong yung kidney niya naman ay masyadong maliit to function. So, kailangan niya mag-dialysis 4 times a week. Tapos, yung lungs niya naman ay punong-puno ng tubig. So, grabe. Alam nyo, every time na kinakausap ako ng doktor, ang laging sasabihin nila, alam mo, conscious lang yung tita mo, pero ang critical talaga yung lagay niya. And nung nag-preach ako, nung feeding of the 4,000, ay kakalabas niya lang sa ICU. Tapos, nung araw na yon, after nung preaching, no, nung gabi, salamat sa mga kaibigan ko na sumama sa akin. Okay, pumunta kami sa hospital kasi dapat bantay ako. Okay, so sumama si Pas Yvonne and we pray for her. Okay, at yung araw din na yun yung araw na dinialysis siya at the same time inatake siya. Every time na inaatake siya, kailangan niyang, ang sinasuggest ng doktor ay tubuhan. So hindi lang kami pumapayag. So fast forward, pinag-pray namin siya at alam niyo ba, before pa pala ng preaching ko, ang problema, ang pangako lang sa akin ni Lord ay, gawin ko lang ang pinapagawa niya at siya na yung bahala sa lahat. At yun lang yung pinanghahawakan ko that time. Sige Lord, gagawin ko lang ang pinapagawa mo at ikaw ang bahala sa lahat. So after namin ipag-pray siya, alam niyo ba, umuwi kami ng 4 a.m., nagising ako ng 9 a.m., naka-receive ako ng text sa tito ko na nagbabantay sa kanya at ang sabi, tatapusin na lang yung laboratory ni ante, tapos for discharge na siya. Grabe, parang, Lord, ano nangyari? At alam nyo, even nung pumunta kami ng hospital, sabi ng doktor, cleared na. Cleared na yung heart niya, cleared yung kidney niya, and clear na yung tubig sa lungs niya. Imagine, grabe, ang tindi ng ginagawa ni Lord. At bukod pa dyan, syempre, dahil ako lang ang kasama niya, no, ako ang mag-aasikaso ng bayarin. So, pumunta ako ng hospital, so hindi pa ready, sabi sa akin, bumalik na lang ako, etc., etc., para sa SWA, sa PhilHealth, yung mga ganyan-ganyan. Okay, pero buong week ay pinag-rest ako ni Lord. Alam niyo ba, nasa office ako, tumawag yung tito ko, sabi niya, nakauwi na daw yung tita ko. Galing, nakauwi ka na. Sabi ko sa tito ko, pagka umaga, ng pag-uwi ko, saan galing yung pinagbayad? At saka sinong nag-asikaso? Ang sabi niya sa akin, pinapunta ko nung nurse sa billing station. Tapos pagdating ko sa billing station, naka-zero na lahat. Alam niyo, ang bill namin ay umabot ng 138,000. Tapos, di ba? Naka-zero na lahat. Di ba? Wala kami at sa mga pangako. Di ba? Ano pang kailangan mo? At dapat siya sa pangako niya. Sino dito ang nakaka-receive ng pangako mula kay Lord? Ayan. So, maybe, no, some of you ay may inaantay na fulfillment ng promise ni Lord sa ngayong taon. Di ba? Magde-December na. Maybe yung iba sa inyo nag-hope pa, baka ngayong December mangyari. Baka this December mahanap ko na siya. Siya pala. Okay ba? I don't know, no? Maybe ikaw ang isa ka sa mga tao na may inaantay na fulfillment na promise ni Lord. And today, no, yan ang pag-uusapan natin. Okay, at alam niyo ba na may pangako din si Lord sa mga Israelites. At walang iba yon kundi ang promised land. Siya, pangako nga, di ba? Ang promised land, the land of Canaan. Okay, ang promised land po was the geographic area God declared to give to His chosen people. Okay, the offspring of Abraham. Yes, no? Ang promised land o ang land of Canaan ay pangako ni Lord na binigay kay Abraham. Okay, para sa mga descendants niya, kaakibat ng pangakong He will be the father of many nations. Kasi alam natin kilala natin si Abraham na pinangakuan siya ni Lord at natupad na he will become the father of many nations. Pero kaakibat nun ay nangako rin si Lord ng territory na ibibigay sa mga descendants niya. Nang titirahan nila, okay, kung saan sila maninirahan. Okay, and having a stable home of their own would be a true blessing. Why? Kasi that time po, no, paiba-iba sila ng tinitirahan. So wala silang permanent place. Naranasan nyo na ba na sino mga nangungupahan? Naranasan nyo na ba yung
every month nagpapalit ka ng bahay. Di ba? Yung kailangan mo umalis dito, nung January, taga QC ka, nung February, taga Bulacan ka na. Di ba? Nung March, taga Makati ka na. Di ba? At ang hirap ng ganon. At bagong adjustment na naman. Okay, bagong mga pagkakakilala na naman sa mga kapitbahay. Di ba? Ang hirap ng walang stable na home. At ganon yung nararanasan ng Israel. Okay, kaya ang pangako sa kanila ni Lord ay bibigyan sila ng isang land na magiging kanila. Okay, ibinigay yan kay Abraham. Okay, the promised land was the place to rest from their continual wandering. And God made it clear to Abraham, nung binigay niya yung pangako na yan, nilinaw din ni Lord kay Abraham na hindi niya na mararanasan yon. Why? Kasi ibibigay ang promised land after 4 generations. Okay, and that, at sabi pa ni Lord, no, bago ma-receive ng fourth generation ni Abraham, ng descendants niya, ang promised land, ay haharap muna sila sa matinding hardship. Alam mo, bago talaga ang magagandang bagay, talagang dadaan muna tayo sa hardships, no? Okay, hardships of slavery before they will enjoy the home God promised. Okay, and true enough, no, alam nating lahat that after 400 years of slavery, totoo na dumaan sila sa hardship naging alipin sila ng Egypt for 400 years. Imagine, alipin ka 400 years. Diba? Nabuhay at namatay kang alipin. Diba? Pero after 400 years of slavery, ay pinalaya ng Diyos ang Israelites, ang descendants ni Abraham, para saan? Para dalhin sila sa land of Canaan, o ang lupang pangako ng Diyos kay Abraham at sa mga ancestors niya pa. Okay, but you know, alam niyo po ba na, so yun na nga, pinangako yan ni Lord, okay, pinalaya sila mula sa slavery sa Egypt, pero alam niyo ba na dahil sa katigasan ng ulo ng Israelites, yan na, pagkatigasan ng ulo, may naaalala yung mga leader. Bakit ganon? Okay, pero dahil sa katigasan ng ulo ng Israelites, alam niyo ba na out of the 12 tribes, merong 12 tribes ang Egypt, di ba? Ang Israel, di ba? Out of the 12 tribes, alam niyo ba na 2 tribe lang nung generation nila ang nakapasok at nakatapak sa promised land. Mamaya malalaman nyo kung bakit, no? Malalaman natin kung bakit. At sa 2 tribes po na ito, ay may specific land pa sa Kanaan ang ipinangako ng Diyos sa isang specific na tao dahil sa kakaibang response at pananampalataya niya. At kung kilala nyo po siya, siya po ay si Caleb. Si Caleb. Numbers 14:22-24. Sabi diyan, tinitiyak ko na hindi makikita ng mga taong ito ang lupaing pinangako ko. Pertaining yan sa Israelites na matigas yung ulo. Okay, kasi kahit nakita na nila ang glory at mga miracles na ginawa ko sa Egypt at sa desert, tinest pa rin nila ako ng paulit-ulit at hindi nila ako sinunod. Walang kahit kahit isa sa mga bumastos sa akin ang makakakita nun. Okay, ang bigat, no? Frustrated si Lord, no? Pero pagdating ng verse 24, sabi dyan, pero dahil iba ang servant kong si Caleb at faithful siya sa akin, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa lugar kung saan siya nag-spy. At ang mga descendants niya ang magmamay-ari nito. Grabe, no? Dahil iba si Caleb sa lahat, no? Yung transition pa lang ni Lord from frustrated, disappointed, okay na sinasabi niya hindi sila makakapasok, tapos biglang shift ng verse 24, pero dahil faithful si Caleb, ay mararanasan niya ang pangako ko. Di ba ang sarap maging Caleb, no? Na dahil faithful si Kat, dahil faithful si Felna, mararanasan niya ang pangako. Ang sarap, no? Amen? Alam niyo, dahil po, iba si Caleb sa lahat, damay ang buong angkan niya sa pinangako ni Lord sa kanya. Sarap, no? Gusto natin lahat yan, no? Na kapag may pangako sa atin si Lord, damay pati pamilya natin. Damay pati buong angkan natin. Tama ba? Pero kung gusto natin na totoong maranasan ang fulfillment ng pangako ng Diyos sa buhay natin, dapat mag-respond din tayo tulad ng response ni Caleb.
Excited na ba kayo malaman anong mga naging response ni Caleb? Amen. Kaya ang pag-uusapan po natin today is this. God's long-awaited promise. So before, ano to, prophetic word? Okay, so before that, we will pray. Let us close our eyes. Yes, God, we praise you, we glorify you, our magnificent God, our all-powerful and almighty God. Lord, tinataas ka namin sa araw na to. And God, today, I pray na ang bawat isa sa amin ay kausapin mo. Lord, ang bawat isa sa amin ay makakarinig sa'yo. May your word really penetrate in our hearts, Lord God. Pierce our hearts, tanggalin lahat ng mali sa aming puso. Baguhin ang aming puso at i-restore ito the way you want it to be, Panginoon. And Lord, hayaan mo na sa araw na to talagang maging makapangyarihan ang salita mo na babago sa aming lahat. At maging encouragement namin to as we walk sa aming journey bilang isang Kristiyano. Lord, salamat po. Holy Spirit, we acknowledge you and samahan mo po kami as we hear the word today. We love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. So, again, after 400 years of slavery, okay lang na uminom ako after 400 years of slavery. Yeah, tama. Ayan, so after 400 years of slavery, ay gumawa ang Diyos ng way para mapalaya ang Israel sa Egypt. At para i-fulfill ang pangako niya kay Abraham na dadalhin niya ang descendants nito sa promised land. So tingnan natin, no? Exodus 3 verse 17. Sabi dito, "And I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, a land flowing with milk and honey." Okay, so ang pangako ni Lord ay hindi lang land kung saan makakapag-rest sila, pero a land flowing with milk and honey. Grabe, no? Ibig sabihin, land na may matabang lupa. Land na may fertile na lupa. Okay, land na masagana. Amen. Grabe, ang sarap, no? Ang sarap siguro maranasan ng land filled with milk and flowing with milk and honey. Okay, at yan ang pangako ng Diyos sa mga Israel. So, through the leadership of Moses, ay nilid niya ang journey ng Israelites papunta sa Promised Land. Pero alam niyo ba na hindi naging madali ang journey nila? Of course, hindi lang dahil sa maraming challenges. Siyempre, yung journey naman natin ay hindi madali, tama ba? Marami talagang challenges. Pero alam nyo ba, na hindi lang dahil maraming challenges kung bakit naging mahirap ito. Okay, pero ang lalong nagpahirap ay ang katigasan ng ulo nila. Ang disbelief at ang disobedience. Imagine, no? Ang tahimik nyo naman masyado. Sige, seryoso. Okay. Imagine, no? Hindi, nung pagkalabas pa lang nila sa Egypt, tumakbo. Okay, nung nakarating sila sa may Red Sea, di ba, hindi pa sila nakakatawid ng Red Sea, nagre-reklamo na sila. At gusto na nilang bumalik sa Egypt. Di ba, parang kung ako si Lord, anong trip nyo? Diba? Pagkatapos ko mag-miracle sa Egypt, na-witness nyo naman lahat eh. Pagkatapos ko gawin ng lahat para lumaya kayo sa Egypt, ang gusto mo lang bumalik doon dahil sa Red Sea? Na hindi pa ako mag-miracle sa Red Sea? Para bumalik ka sa Egypt mo? Para bumalik ka sa slavery mo? After ng faithfulness ni Lord, after ng freedom, ang gusto mo lang ay bumalik sa dati mong buhay? Diba? Alam niyo po, kaya lalong humihirap ang sitwasyon ay dahil sa katigasan ng ulo natin. Okay, kaya mas nagiging komplikado ang lahat ay dahil sa disobedience at disbelief natin. Ang hirap na nga nang nangyayari sa buhay mo, hindi ka pa nagtitiwala kay Lord. Ano na lang gagawin natin? Imagine, no? Buong Exodus, buong journey nila ay paulit-ulit silang sumusuway kay Lord. Paulit-ulit na nagre-reklamo at patigas ng patigas yung ulo nila. To the point na gumawa pa sila ng Diyos-Diyosan gamit yung mga ginto. Grabe namang kabastusan yun kay Lord, di ba? Okay, pero alam nyo ba, despite of all of this, sinamahan pa rin sila ni Lord sa journey nila.
despite sa lahat ng pagiging matigas ng ulo nila, ipinanalo pa rin ni Lord ang maraming laban. Hindi pa rin nagkulang si Lord sa kanila na tugunan lahat ng needs nila. Di ba, pag nagugutom sila, may mana. Kapag nagsawa na sila at nagreklamo sila, nagpadala ng quail. Imagine kung gaano katindi yung provision ni Lord. Nasa desert sila, pero may tubig sa bato para lang tugunan lahat ng needs nila. Nagmimiracle si Lord and still pinoprotektahan sila ni Lord. Diba? Ang sarap ng buhay ng Israel habang nasa journey sila, naglalakad sila sa initan, may sumusunod na clouds. Imagine niyo yung miracle, yung provision, yung protection na binibigay sa kanila ni Lord. And you know, God remains faithful to His promise na dalhin sila sa promised land. Kahit na ang dami na nilang reklamo, ang dami na nilang pagsuway, still si Lord, gusto niya pa din na maranasan nila ang pangako niya sa kanila. Ang promised land. Pero ito na nga. Ito na ang kwento. Okay, nung nakarating sila sa Kadesh Barnea, okay, ang Kadesh Barnea ay part ng Desert of Paran. Huwag niyo tignan si Vincent, hindi siya yun. Okay, so, ang Kadesh Barnea ay part ng Desert ng Paran. So, nung nakarating sila dyan, banda yan sa southern border ng Canaan. Kung mapapansin niyo, ayan yung map. Di ba ang laki ng Canaan? Ang laki ng promised land, no? Mula taas hanggang baba. Okay, tapos yung Kadesh Barnea, sorry hindi ko maano send ko na lang sa San Mateo GC mamaya, yung map. So, Kadesh Barnea, nandun sa pinakabandang baba. Eto, matuturo ko ba siya? Ayan basta dyan siya. Ayan, so, nandiyan ang Kadesh Barnea. So, nung narating na nila yan, yung Kadesh Barnea, okay, so ibig sabihin, nasa border na sila ng Promised Land. Ngayon, eto si Moses, syempre, konting kembot na lang, nasa promised land ka na, di ba? Nandun ka na sa pinangako ni Lord sa inyo. Parang ang tagal-tagal nyo yung inantay, di ba? So si Moses, ready na siya, nasakupin na yung land. Sabi niya, sakupin na natin. Kasi nung panahon po na yan, no, hindi po empty ang Canaan. So, merong mga group of people na nakatira dyan na kailangan nilang talunin, okay, para masakop nila yung land. Para mapunta sa kanila yung pag-aari ng land. Okay, so, may mga nakatira dyan sa Canaan. So, yun. So, sabi ni Moses, tara na, sakupin na natin yung land, etc., etc. Yet, ang sabi ng mga Israelites ganito, baka pwede na bago tayo sumugod ay magpadala muna tayo ng spy para i-check yung lugar. Para i-check yung Canaan. Okay, mababasa niyo po yung POV ni Moses sa Deuteronomy 1:19-33. Basahin niyo na lang sa bahay. Okay, so sabi nila, baka pwedeng, matatalino din yung mga Israelites. Siyempre, hindi nila alam kung ano yung kakalabanin nila dun Okay, kung gaano sila kalalakas, yung mga matatagpuan nila dun. Okay, so ang suggestion nila, baka pwede tayong magpadala muna ng spy para ma-check yung lugar. Okay, and so, Numbers 13 verse 1, the Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. So sabi ni Lord, out of sa 12 tribes ng Israelites, ng Israel, ay pumili ka ng isang leader, okay, na magiging spy sa Canaan. Okay, so merong 12 spy na ipapadala sa Canaan para i-check ang lugar. Okay, so yun na nga. At ito yung gagawin ng 12 spy. Anong aalamin nila? Yan. Anong goal nila pagdating nila sa Canaan? Numbers 13 verses 18-20. Kung may Bible kayo, samahan nyo ako. Kasi wala dyan sa PowerPoint. Ayan, 18-20. Malalakas o mahihina? Syempre nga, sasakupin nila So gusto nilang malaman kung malalakas ba sila o mahihina sila? O kaya naman, kung konti ba sila o marami sila? I-check nyo rin kung maganda ang lupang tinitirahan nila. At kung ang mga bayan nila ay may mga pader o wala. Bakit? Kasi ang pader ay nagsisilbing protection sa mga cities. Kapag matibay at matatag ang pader, ibig sabihin, hindi sila basta-basta masasakop. Okay, so, yan. So, alamin nyo din kung ano ang meron sa pader nila,
kung may pader ba sila o wala. I-check nyo rin kung mataba ang lupa o hindi. Kung may marami bang puno o wala. Tatagan nyo ang loob nyo, siguraduhin nyo mag-uuwi kayo ng prutas galing sa lupain. At dahil nagsisimula ng mahinog ang mga ubas nung time na yon. Okay, so yun ang instructions sa spy. Punta kayo doon, alamin nyo, tingnan nyo kung sino yung mga nakatira, anong capability nila, anong meron sa land, and etc. Okay, so pumunta ang mga spy sa Canaan. At nag-spy sila sa land of Canaan for 40 days. Ayan, so for 40 days, naroon sila, tapos after 40 days, ay bumalik na sila sa camp at nag-report. Ayan, so, ito po ang report ng 10 spies, yung 10 doon sa 12. Okay, Numbers 13 verses 26 to 27. Wala rin pala dyan. Okay, sabi dito, so dumiretso sila sa desert of Paran, sa Kadesh, kung nasaan nandoon sina Moses, si Aaron, at ang lahat ng Israelites. Nag-report sila sa kanila at pinakita sa lahat ang mga prutas na dala nila mula sa lupain. Verse 27, at kinwento nila kay Moses, nag-spy kami sa lupain na sinabi mo, at matataba at masagana ang lupa doon, at ito yung mga prutas na galing doon. Okay, so yun yung first part ng report nila. Sabi nila, Moses, okay, ito ang nakita namin sa land of Canaan. Totoo namang matataba yung lupa doon, totoong masagana. Okay, totoong fruitful. Bakit? Kasi pag sinabi nating land flowing with milk and honey, it means that the land is fertile. Okay, and abundant. Okay, because the land of Canaan was known for its agricultural richness. So hindi pa nila ini-spy yung Canaan. Kilala na ang land na yon na mayaman sa agriculture. Okay, so maganda talaga doon. At yun yung una nilang report. Sabi nila, Moses, totoo, masagana, mataba ang lupa. Okay, at based sa report ng 10, no, maganda naman talaga ang land. Fruitful. Land flowing with milk and honey. Pero kung itutuloy natin ang verse, Numbers 13 to 28 to 29, ito ang sumunod nilang sinabi. Sabi dito, maganda sana ang lupain. Kaso, Moses, malalakas naman yung mga taga ron. Napapalibutan ng matataas at matitibay na pader ang mga malalaking city nila. At ito pa, Moses, talaga naman, kwentong-kwento to. Walang kilala ko to. At ito pa, Bria, joke lang. At ito pa, nakita namin doon ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekites ang lupain ng Negev, ang mga Hittites, Jebusites at Amorites naman ang mga nakatira sa mga mabundok na bayan. Tapos ang mga Canaanites ang nakatira malapit sa dagat ng Jordan. Okay, so based sa report nila, maganda naman yung land. Kaya lang Moses, powerful yung mga nakatira doon. Kaya lang Moses, large and fortified ang kanilang mga towns at kanilang mga pader. Ibig sabihin, they are secure, they are protected, at mahirap silang sakupin. Kaya lang, Moses, ang mga nakatira doon ay Amalekites, Hittites, Jebusites, Amorites, at mga higante sila. Diba, alam niyo po yung higante, tinanong ko to kay Coach Nard kung gaano kalaki yung higante, kasi gusto ko i-imagine Okay, kung higante talaga sila. Okay, so, possible no, na ang mga higante ay katulad ni Goliath, na ang height ay approximately 9 feet. So, ganun sila kalalaki. Wala pa ako sa kalahati. Sige, paano to? Ganun. Talaga dyan kayo tatawa, no? Pag ano, no? Okay, so, ganun sila kalalaki. Imagine ninyo, dalawat kalahati ko. Ganyan. Okay, ganun. Lord, nasa pulpito ako. Okay, so, ganun sila kalalaki. Talagang malalaki sila. Talagang mga higante sila. Kaya sinasabi nila kay Moses, Moses, maganda yung land. Pero puro sila higante doon. Pero alam niyo po ba, na sa kalagitnaan ng commotion na ito, sa kalagitnaan ng mga duda, ng mga takot, at ng mga bad reports, ay unang pinakita ang pagiging iba ni Caleb. The way he responded.
na sa kabila ng mga kayalang nila, ito ang ginawa at sinabi ni Caleb. Verse 30, "But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses." Pinatigil niya na daw yung mga nagsasalita. Tapos sabi niya, "Let's go at once to take the land," he said, "for we can certainly conquer it." Grabe yung faith ni Caleb, no? Sabi niya, ako, tingin ko, kailangan na natin pumunta doon. Kailangan na natin sakupan sila kasi for sure, matatalo natin sila. Grabe si Caleb, no? Now, bakit kakaiba si Caleb sa lahat na nag-lead sa kanya para maranasan ang pangako ni Lord? Why? Because number one, Caleb, he focused on faith rather than fear. Amen. Grabe si Caleb, no? Despite ng mga kayalang nila, ay nag-stood up siya at confident at sinabi niya na they can conquer it. Pero alam nyo, despite sa mga sinabi niyang ito, still hindi pa rin naniwala ang mga Israelites. In fact, those other spies na nakasama niya sa Canaan, okay, ay nag-disagree sa sinabi niya. Tutuloy natin yung verse na Numbers 13:31 to 33. Sabi diyan, pero umangal ang mga kasama niyang spy. Tapos sabi nila kay Caleb, hindi natin kayang labanan yung mga taong yon kasi mas malakas sila sa atin. Next, nag-report sila sa mga Israelites ng hindi maganda tungkol sa lupain. Sabi nila, mamamatay sa gutom ang mga taong titira doon sa lupain pinuntahan namin para mag-spy. Tapos, ang mga nakatira pa doon ay mga higante. Verse 33, nakita namin doon ang mga lahi ni Anak. Yan, si Anak na yan. Okay, ni Anak. Ang mga Anakites ay galing sa mga Nephilim. At kung itatabi tayo sa kanila, para lang tayong mga tipaklong. Huwag ka lang titingin sa katabi. Walang tipaklong dito. Okay, para lang tayo mga tipaklong at ganun nga siguro ang tingin nila sa atin. And you know, dahil dito sa disbelief nila, sa unbelief nila, okay, ito ang naging reason kung bakit hindi nila naranasan ang promised land. Dahil pinangunahan sila ng takot na nag-lead sa kanila para hindi na maniwala at magtiwala, hindi nila naranasan ang pangako ng Diyos. Grabe, no? Alam niyo po na intindihan ko that faith is not the absence of fear, but faith is trusting God even in the presence of fear. Of course, ang fear ay hindi natin mapipigilan. Ang fear ay nararamdaman talaga natin. At ang pananampalataya, hindi ibig sabihin na nananampalataya ka, ibig sabihin hindi ka na natatakot. Pero ang pananampalataya, yun yung kahit na natatakot ka, still magtitiwala ka sa Diyos. Amen? And for sure, no, even si Caleb ay nakaranas ng takot. Even siya siguro, no, naramdaman niya yung takot nung nakita niya yung mga higante. Yung nakita niya kung gaano ka-secured yung city. Okay, o yung land. Okay, kasi totoo naman na meron talagang mga higante doon. Totoo naman na fortified yung city nila. Okay, at nakita rin yon ni Caleb. Nakita niya ang giants, nakita niya ang fortified na pader, na cities, and for sure, nakaramdam din siya ng takot. Pero alam niyo ba, kung anong pinagkaiba ni Caleb sa 10 spies? Yung 10 spies kasi, nag-focus sila sa nararamdaman nilang takot. Pero si Caleb, nag-focus sa pangako ng Diyos. Si Caleb, nag-focus siya sa pananampalataya niya. Kaya ganun na lang siya ka-confident kasi alam niyang tapat ang Diyos na nangako sa kanila. Regardless gaano man kamukhang imposible. Amen. Sabi niya nga, 'di ba? Let's go at once and take the land. He said, for we can certainly conquer it. Sabi sa Tagalog, lumusob na tayo ngayon at sakupin 'yon kasi kayang-kaya naman natin silang talunin. And that is faith. Amen. Hebrews 11:1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kahit na hindi mo nakikita paano tatalunin, kahit hindi mo alam paano yung gagawin, pero dahil alam mong tapat ang Diyos na nangako sa'yo, sigurado ka sa panalo. That is faith. And faith gives us confidence and assurance of victory.
Amen. Dahil may pananampalataya tayo, confident tayo at assured tayo na sasamahan at ipapanalo ni Lord ang mga laban. Amen. Why? Because focusing on faith means focusing on the Almighty and powerful God. Ang ibig sabihin ng pagfo-focus sa pananampalataya ay nagfo-focus ka sa kung gaano kagaling si Lord, gaano kalaki si Lord, gaano siya ka-powerful, gaano walang imposible sa Kanya. And that is faith. Amen. Sabihin nyo nga po, faith. Yan. Thank you. Salamat sa participation. Okay. At alam niyo ba kung saan nanggagaling yung takot na nararamdaman natin? Ang takot ay nanggagaling ay nararamdaman natin kapag nakita mo na hindi ka capable. Tama, di ba? Kaya ka natatakot kasi alam mo hindi mo kaya eh. Alam mo, ito lang yung kaya mo eh. Ito lang yung meron ka, hindi mo na yan kaya. Kaya ka natatakot, kaya may fear. Okay, at gano'n na gano'n yung naramdaman ng mga Israelites. Ay, ng mga spy ng 10 spies. Sabi sa Numbers 14, 31 to 33, sabi niya, no, but the other men who had explored the land with him disagreed, we can't go up against them, for they are stronger than we are. Sabi nila, hindi natin kaya kasi mas malalakas sila kaysa sa atin. Sabi pa dun, for all the people we saw were huge. Ang lalaki nila masyado compared to us. Hindi natin kaya. Okay, ano pa? Sabi pa nila, we even saw giants and we felt like grasshopper. Alam mo ba, Caleb, yung sinasabi mo? Mga giants sila, tapos tayo para lang tayong tipaklong sa mata nila. Alam nyo bakit natakot yung 10 spies? Because they compare the challenges to their capabilities. Mas malakas kasi sila sa atin. Mas malaki sila sa atin. Para lang tayong grasshopper sa paningin nila. Alam niyo po, kaya nakakatakot kasi kinukumpara natin sa kakayanan natin. Kaya nakakatakot, okay, kasi kaya hindi natin kaya kasi nakatingin tayo sa capability natin. Parang yung sinasabi ng 10 spies. Pero alam niyo, hindi ganun si Caleb. Bakit siya confident? Kasi he compares the challenges to the capability of God. Kaya ang lakas ng loob ni Caleb, why? Na sumugod, why? Kahit na giants yon, kahit na malalaki yon, kahit fortified yung city. Bakit ang lakas ng loob ni Caleb? Kasi alam niyang walang makakatalo sa Diyos na kasama niya at nangako sa kanila. Amen? Alam niyo, kung yung Israelites, kung yung 10 spies, nakita nila ang sitwasyon na para silang grasshoppers sa mata ng kalaban nila, si Caleb, nakita niya yung mga kalaban niya na parang grasshopper lang sa mata ng Diyos niya. Yun ang faith ni Caleb. Diba? Sabi ng 10 spies, masyado silang malaki. Para lang tayong grasshopper sa mata nila. Pero sabi ni Caleb, masyado silang maliit para silang grasshopper sa paningin ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Ganun ang faith ni Caleb. Kakaiba si Caleb kasi kakaiba siyang tumingin. Kakaiba si Caleb kasi iba ang focus niya. And you know, to whom you focus matters. Kung saan ka nakafocus, ano yung pinag-aalayan mo ng focus mo, malaking bagay yon para malaman kung ano yung destiny mo. Kung ano yung mangyayari sa'yo. Okay, at kung gusto natin na maranasan natin yung pangako ni Lord sa atin, gusto natin makarating sa promised land, then focus on your faith rather than fear. Mag-focus tayo sa pananampalataya natin at hindi sa takot. Tingnan natin si Lord. I-compare mo yung hardships mo kay Lord. Ewan ko na lang kung hindi yan maging maliit. I-compare mo yung nararanasan yung sitwasyon mo sa kung gaano kalaki si Lord. Ewan ko na lang kung hindi yan maging maliit sa paningin mo. Kaya yan malaki kasi ang tinitignan mo, kakayanan mo eh. Pero kapag tinignan mo kung gaano ka-powerful yung Diyos mo, gaano ka-able si Lord, hindi ko na... Baka ang dami mo ng problema pero nag-worship ka pa. Parang ang dami ng problema pero nandito ka sa church, talon-talon ka lang. More ka ng more. Why? Kasi alam mo, malaki si Lord eh. At sa Kanya ka nagtitiwala.
So focus on your faith rather than fear. Sabi ko sa'yo, mabilis lang ako. Number 2, bakit pa kakaiba si Caleb? Number 2, because he respond with reverence rather than rebellion. Alam niyo po, hindi lang fear at disbelief ang naging resulta ng report na dala ng 10 spies. But worst, it resulted to rebellion. Nagresulta yon para magrebelde ang mga Israelites. Numbers 14 verse 1 to 4. Sabi dito, pagkatapos nilang marinig ang report ng mga Israelites, sumigaw ang mga tao at umiyak ng malakas buong gabi. At nagreklamo ang mga tao laban kina Moses at Aaron. Sana namatay na lang tayo sa Egypt o kaya sa desert na ito, sabi nila. Verse 3, pero bakit kailangan pa tayong dalhin ni Lord sa lupaing iyon para lang mamatay? Grabe yung Israel, no? Okay, bibihagin lang din naman ng mga kalaban ang mga asawa at mga anak natin. Hindi ba mas okay kung bumalik na lang tayo sa Egypt? Grabe, no? Grabe respond nila. Kaya verse 4, sabi nila sa isa't isa, pumili tayo ng leader at bumalik na lang sa Egypt. Grabe ang rebellion. Grabe ang pagmamatigas. Grabe ang pride. Okay, grabe. At dahil sa report na narinig nila, alam nyo, ang gusto ng Israel, gusto na lang nilang tumalikod sa pangako ni Lord at bumalik sa slavery ng Egypt at doon na lang mamatay. Alam nyo, kaya talaga dapat pumipili tayo ng mga pakikinggan natin. Kasi malaking epekto ang mga naririnig natin, lalo na yung mga negative, masyadong negative. Malaking epekto yon sa mga magiging desisyon natin. Diba? Amen ba? Okay, ang ganda-ganda ng pangako ni Lord sa kanila eh. Diba? Ang ganda-ganda, ang tagal pinrepare ni Lord eh. Mula pa kay Abraham, dumaan si Isaac, si Jacob, nananatili yung pangako ng Diyos, ang ganda-ganda. Pero dahil sa negative na nabalitang nakarating sa kanila, inakusahan pa nila si Lord na dadalhin sila sa promised land para bihagin at hayaang mamatay. Grabe naman yung mga person. Diba itong Israel? Hindi ko kasi mabasa yung mga verses nila kasi grabe naman kayo. Amen. Tapos, to the point na gusto na nilang pumili ng bagong leader para makabalik ng Egypt. Grabe, no? Na parang, mamaya na nga. Okay, grabe. Okay, nakakahiya. Nakakahiya yung response nila para kay Moses na tsinaga sila for years para lang mamaliin sa promised land. Lalong nakakahiya kay Lord na pinalaya sila mula sa slavery. Nakakahiya kay Lord na naging tapat sa kanila along the journey. Di ba? Bakit ganito yung respond nila? Minsan ganito din tayo mga tao, hindi natin maintindihan, bakit ganyan yung respond ko? Ako na lang. Bakit ganito yung respond ko? Nakakahiya kay Lord. Pero alam nyo ba anong naging respond ni Joshua at ni Caleb? Oo nga pala, no, si Joshua. Pakilala ko lang din si Joshua. Okay, 12 tribes sila, no? So yung 10 nagbalita ng negative na balita. Tapos si Joshua at si Caleb lang ang may magandang balita. O yung may mga magagandang sinabi. Okay, so si Joshua yung isa pang spy na kaparehas ni Caleb na positive ang dala na balita. Ayan, so now, balik tayo. Anong naging respond ni Joshua at ni Caleb sa gitna ng rebellion ng Israel? Numbers 14 verses 5 to 9. Yumukod sa lupa sina Moses at Aaron sa harap ng buong Israel. Tapos sa sobrang lungkot ay pinunit ni Joshua na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephunneh ang suot nilang damit. Kasama sila sa nag-spy sa lupain. Next. At sinabi nila sa lahat ng mga Israelites, sobrang sagana yung lupain kung saan kami nag-spy. Kung natutuwa si Lord sa atin, siya mismo ang magdadala sa atin sa lupaing yon. Mataba ang lupa at sagana ang ibibigay na biyaya sa atin ng lupain na yon. Basta wag kayong magre-rebelde kay Lord, wag kayong matakot sa mga taga roon, kasi madali lang natin silang matatalo. Yan ang sabi ni Caleb at ni Joshua. Walang pumoprotekta sa kanila, pero tayo, kakampi natin si Lord, kaya wag tayong matakot sa kanila. At alam nyo ba, yung respond nila na ito, okay, yung respond ni Joshua at ni Caleb, dun sa pinunit nila yung damit nila,
Okay, alam niyo ba na yung tearing of one's cloth is an ancient expression of grief, distress, or repentance. Okay, so yung naging action ni Joshua at ni Caleb ay nagpapakita ng matinding sorrow at frustration nila towards sa kawalan ng faith at rebellion ng Israel against the Lord. Okay, na nung tinutor nila yung clothes nila, para bang hinihingi nila ng tawad kay Lord ang bawat lumalabas sa bibig at puso ng mga tao. Na Lord, sorry, nakakahiya sa'yo. Bakit ganito sila mag-respond? Lord, sorry, nakakahiya kung bakit ganito sila mag-act, ganito sila mag-decide. Lord, sorry, nakakahiya sa'yo na gusto na lang nila bumalik sa dati nilang buhay. Bumalik sa slavery pagkatapos mo silang palayain. Hinihingi nila ang tawad kay Lord. Ang pagtalikod ang tawad kay Lord ang pagtalikod ng mga tao sa pangako ng Diyos. And this shows how much they honor the Lord. Pinapakita nito gaanong ino-honor at nire-respect ni Caleb at ni Joshua ang Diyos. At talaga inaantay niyo yung mga ganyan. Okay. How much they respect God. Okay. Gaano kataas yung pagrespeto nila kay Lord? Tanong, gaano kataas ang respeto mo kay Lord? Gaano mong nire-respeto ang Diyos? Alam niyo po, isa sa pinaka-nakakalungkot na katotohanan, na may mga pagkakataon sa atin, sa buhay natin, na kapag naiipit na tayo sa mahirap na sitwasyon, nawawalan na rin tayo ng respeto sa Diyos. Diba? The way we speak, the way we act, the way we decide, we disrespect God. Palagi yung justification pa natin, patatawarin naman ako ni Lord. Maiintindihan naman ni Lord kung bakit ganito yung respond ko kasi nasaktan ako. Maiintindihan naman ako ni Lord kung bakit ganito yung naging actions ko. Na para bang hindi natin nasasaktan si Lord. Nakakalungkot, no? Na minsan kapag nahihirapan na tayo, nakakalimutan na natin na yung kausap mo ay Diyos. Na yung pinaglilingkuran mo ay Diyos, na yung tinatalikuran mo ay Diyos. Nakakalungkot na maraming pagkakataon sa buhay natin na nadidisrespect natin si Lord. Alam niyo, ang ganda ng sinabi ni Joshua at ni Caleb sa Israelites. Ang ganda ng paalala nila. Sabi nila, maganda ang lupa, kasama natin si Lord, hindi tayo pababayaan ni Lord. Wala silang proteksyon, tayo may Diyos tayo. Pero alam nyo ba, sa sobrang tigas pa din ng mga Israelites, alam nyo ba kung ano yung naging respond nila kay Joshua at Caleb? Ang gusto nila, i-stone to death si Joshua at si Caleb. Grabe, no? After nung magagandang sinabi ni Joshua at ni Caleb, ang gusto nila, kumuha ng bato, tapos batuhin si Caleb at si Joshua hanggang mamatay sila. Grabe. Kaya alam nyo, nag-intervene na si Lord. Kaya, hindi na yun inalaw pang mangyari ni Lord. At kinausap niya na si Moses. At ito ang sinabi niya kay Moses. Sasaktan ako pag nababasa ko tayo. Numbers 14-11. Sabi dyan, at sinabi ni Lord kay Moses, hanggang kailan kaya ako babastusin ng mga taong ito? Marami na akong ginawang miracle sa kanila. Hindi pa ba sapat yun para magtiwala sila sa akin? Ang daming pagkakataon, nababastos natin si Lord. Nababastos natin si Lord sa tuwing hindi tayo naniniwala sa pangako niya. Nababastos natin si Lord every time na hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Na para bang minamaliit natin yung Diyos na meron tayo. Bakit hindi ka magtitiwala? Maliit ba yung Diyos mo? Bakit hindi ka maniniwala? Hindi pa tapat si Lord? Nababastos natin si Lord sa tuwing mahirap na ang sitwasyon at ang option mo, ang decision mo ay bumalik na lang sa slavery o sa dati mong buhay. Alam niyo, nakakabastos po kay Lord yung pagtalikod sa Kanya. Every time na pinipili natin tumalikod na lang kay Lord, ay nababastos natin si Lord. Nababastos natin si Lord every time we follow our own will rather than submit to His will. Yung ako na lang didiskarte. Plano ko na lang, waste ko na lang. Nakakabastos po yun kay Lord. Kasi wala namang ibang ginusto si Lord kundi mapabuti ka. Maging maayos yung buhay mo.
Amen? Tapos ang gusto mo yung will mo. Ang gusto mo yung plano mo, nakakabastos kay Lord. Nababastos natin si Lord sa tuwing nalilimot natin kung gaano siya naging mabuti sa buhay natin. Sa tuwing malilimot mo kung na kahit kailan hindi naman siya nagkulang sa'yo para pagdudahan mo yung pangako niya. Nakakabastos kay Lord. Nababastos natin si Lord. You know, at that very moment, gusto nang itakwil ni Lord ang Israelites. Ba? Isipin nyo, ang tagal naging patient ni Lord sa kanila. Despite of everything, natiling faithful si Lord sa kanila. And this very moment, gusto na sila itakwil ni Lord. Okay, but Moses asked for forgiveness from the Lord on behalf of them. So, yung mga susunod na verses na yan ay usapan ni Moses at ni Lord. At alam nyo ba na sa kabila ng lahat ay pinatawad pa rin sila ni Lord? Sa kabila ng lahat ng rebellious heart nila, sa kabila ng disbelief nila, sa kabila ng disobedience nila, still, pinatawad pa rin sila ni Lord. Pero alam nyo kung ano yung nakakalungkot? Pinatawad sila ni Lord, pero still, hindi sila makakapasok sa promised land. Numbers 14, verse 20 to 23. Then the Lord replied, I have forgiven them as you asked. Nevertheless, as surely as I live, and as surely as the glory of the Lord fills the whole earth, not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness, but who disobeyed me and tested me 10 times, not one of them will ever see the land I promised on oath to their ancestors. And no one has treated me with contempt will ever see it. Oo naman, pinatawad sila ni Lord kasi mahal sila ni Lord eh. Yes, forgiver si Lord, pero baka nakakalimutan natin na may consequence ang lahat ng actions natin. Na may kapalit ang lahat ng actions natin. Na may pwedeng masayang dahil sa mga actions natin. Okay? Kaya hindi natin pwedeng gawing lisensya na patatawarin naman ako ni Lord. Oo naman, patatawarin ka ni Lord, mahal ka ni Lord eh. Patatawarin ka ni Lord kasi mahal ka niya. Pero hindi nangangahulugan noon na makakapasok ka na sa promised land. Hindi nangangahulugan yon na mararanasan mo na yung pangako niya. Pinatawad ka, pero hindi mo naman naranasan ang pangako niya dahil paulit-ulit ka sa katigasan ng ulo mo. May consequence ang lahat ng actions natin. Amen? May consequence. Ang daming nasasayang dahil sa disbelief at disobedience natin. And worst, nasasayang natin yung magandang plano ni Lord sa buhay natin. Paano mangyayari yung magandang plano ni Lord? Ayaw mo sumunod. Paano mangyayari yung magandang plano ni Lord? Puro talikod ka. Harap ka naman. Puro talikod ka. Amen? But not Caleb. Verse 24. But because my servant Caleb has a different spirit, yung ibang version niya nakalagay different attitude. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, and I will bring into the land he went to, and his descendants will inherit it. Alam nyo, kahit na napapaligiran si Caleb ng mga taong nagre-rebelde at bumabastos sa Diyos, still, he responded with the reverence before the Lord. Okay, at dahil sobrang taas ng respeto niya kay Lord, kaya kahit anong mangyari, magtitiwala siya sa plano ni Lord. Sobrang taas kasi ng respect niya kay Lord, kaya kahit anong mangyari, pag sinabi ni Lord na sumugod, susugod siya. Hindi siya magpapadala sa takot niya kasi mas mataas yung respeto niya sa Diyos. At ganun mag-respond si Caleb. Hindi porket mahirap yung sitwasyon, magre-rebelde na siya sa Diyos. No. Si Caleb, kapag lalong humihirap yung sitwasyon, the more niyang tinataas yung respeto niya kay Lord. Amen? And sana tayo din. Kaya kakaiba si Caleb kasi kakaiba siyang rumespeto sa Diyos. At yung respeto niya sa Diyos ay isa sa dahilan kung bakit na-please ang Diyos sa kanya. At binigyan siya ng specific land sa loob ng Canaan. Sarap, di ba? Out of 12 tribes, may binigay talaga na specific na para sa kanya. Pinangako para sa kanya. Why? Ang taas kasi ng respeto ni Caleb kay Lord. Ang taas ng respeto. And kaya sana tayo din, no? Sana maalala naman natin before we act, before we speak, before we
respond na ang pinaglilingkuran natin ay Diyos. Hindi tao, pero Diyos. Baka kasi may mga pagkakataon na nakakalimutan natin na Diyos siya. Diyos siya. Kaya sana, let us respond with reverence. Hindi rebellion, pero reverence. Amen? Amen? Amen naman kayo. Participate lang. Pag guys, okay lang mag-participate. Amen naman kayo. Amen. Amen. Ayan. Pwede na. Okay na. Yan. Amen. Okay, so, bakit kakaiba si Caleb? Number 1, because he focused on faith rather than fear. Number 2, because he responded with the reverence rather than rebellion. And number 3 and the last. O, di ba hindi ako overtime eh? Number 3 and the last. Caleb wait and conquer rather than wonder and complain. Right after po ng usap ni Moses at ni God, okay, alam niyo po, right after ng usap nila, ay namatay yung 10 spies na nagdala ng bad report. Numbers 14:37 to 38. These men who were responsible for spreading the bad report, I want you to know, church, Mateo, that we are all responsible sa lahat ng sasabihin natin. Tama, and sila din, these men who were responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. Of the man who went to explore the land, only Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, survived. So, ang sino lang doon nakasurvive? Si Joshua at si Caleb. Yung dalawa lang na nagbigay ng good report. Yung dalawa lang na nagtiwala sa plano ni Lord at sa pangako ni Lord. Kaya ingat-ingat tayo sa pagdadala ng bad report o sa pagiging sobrang negative, lalo na kung nakakabastos na yan sa Diyos. At yung tribe po na nire-represent nila, yung 10 spies ay namatay. Tapos di ba representative sila ng per tribe? Ng per tribe. Okay, so yung mga nasasakupan nila o yung tribe nila, okay, ang nangyari sa kanila is nag-wander sila sa desert for 40 years. So hindi sila nakapasok sa promised land, pero ang nangyari, for 40 years paikot-ikot sila sa desert hanggang isa-isa silang mamatay. Ganon kalala yung naging resulta sa kanila ng hindi nila paniniwala. Okay, explain ko lang, Of course, nung time na na-conquer na nila yung promised land, 12 tribes, pinaghatian pa rin yung land into 12 tribes. Bakit? Kasi ang hindi lang naman nakapasok ay yung mga taong hindi naniwala. Yung generation lang nang hindi naniwala. Ibig sabihin, in-spare kasi ni Lord yung mga 20 years old and below. So, yung mga innocent, hindi sila kasama doon sa 40 years hindi sila kasama doon sa namatay for 40 years. Okay, so in-spare sila ni Lord. Ang talagang naparusahan lang, ang talagang ang tawag niya doon? Nag-suffer or nakaranas ng consequence at hindi nakapasok sa promised land ay yung mga hindi talaga naniwala. Yung generation lang nila na hindi naniwala. Okay, so, syempre 40 years yun eh. Kunwari, 19 ako. Hindi ako kasali, di ba? In-spare ako ni Lord. So, after 40 years, ilan na? 59 na ako. So, di ba? Kaya lahat sila ay meron, lahat ng tribe ay meron pa ring representative. Meron pa ring tao. Okay, so yun. In-explain ko lang, kasi baka maguluhan kayo, tas dalawa lang yung hanapin nyo doon sa Joshua. Okay, imagine, yung 40 days na nag-spy sila sa land ay nag-result ng 40 years of suffering. Grabe, na-realize ko matindi talaga yung delay. Matinding delay ang resulta ng disbelief at disobedience. Matinding delay. Okay, nasa border na sila ng promised land eh. Konting kembot na lang eh. Diba? Konting laban na lang eh. Tapos hindi pa sila nakapasok. Kakalungkot, Nakakalungkot yung consequence nila. Okay, 40 years na paikot-ikot sila sa desert. Alam nyo ba, ang malupit pa nun, even na ganun na yung sitwasyon nila, talaga nga namang, hindi pa din sila tapos mag-complain. Kasi pag binasa nyo yung stories, after nung sabihin ni Lord na magwa-wander sila sa wilderness for 40 years, alam nyo, ang dami pa ring instances na puro sila complain. Same thing pa din. Okay, hindi na nakapasok sa promised land, pero hindi pa rin nadala. Nakakalungkot, ang daming hindi na nadala.
Okay, paulit-ulit nagmamatigas. Okay, puro reklamo pa din. Kaya even si Moses, hindi na rin siya nakapasok sa promised land. Gigil na siya eh. Gigil na siya sa Israel. Okay, I want you to understand no, na ang consequence nila, all throughout the 40 years of their journey, all throughout nung 40 years ng journey nila, I want you to know na naging tapat pa rin si Lord sa kanila. Ang consequence lang talaga nila ay hindi nila mararanasan ang land flowing with milk and honey. Okay, pero still, during ng 40 years na naglalakbay sila, still, alam niyo, nagpo-provide pa rin si Lord sa kanila. Still, pinapanalo pa rin ni Lord yung mga laban nila. Still, pinoproteksyonan pa rin sila ni Lord. Naging mabuti at naging tapat pa rin si Lord sa kanila. Sadyang may consequence lang yung action nila na hindi sila makakapasok sa promised land. Hindi nila mararanasan yung land flowing with milk and honey. Hindi nila mararanasan kung gaano kasarap mag-rest na doon sa lupang pangako na binigay ng Diyos. Pero nung nasa 40 years nga sila, okay, naging tapat at naging mabuti pa rin si Lord sa kanila. Amen? At after maubos ang lahat ng hindi naniniwala, after ng 40 years, ay dinala na ni Lord ang mga natira sa promised land para i-fulfill, makakahinga na kayo, para i-fulfill ang matagal ng pangako ng Diyos sa kanila. So after 40 years, nung na-filter na, nung nasala na, nung namatay na lahat ng hindi naniwala, okay, ay dinala na ni Lord yung mga natira sa promised land. At ang leader na nila that time sa pagko-conquer ng promised land ay si Joshua. Okay, so nandito tayo sa book of Joshua, guys. Nasa Numbers lang tayo kanina. Nasa book of Joshua na tayo. Okay, so for 40 years, no, after nila mag-wander, this is the time na para mag-conquer sila ng Canaan. Sa leadership ni Joshua. Okay, and for 5 years, alam nyo ba na they defeated those people group na nakatira sa Canaanites? Di ba? Totoo talaga ang pangako ni Lord eh. Nadadalhin sila sa promised land at si Lord ang bahalang sumama sa kanila. Si Lord ang magpapanalo ng laban. Di ba? Sayang yung in-spend nila sa 40 years na hindi sila naniwala. Di ba? Pagdating naman nila sa Canaan, di ba, naalo sila, na ipanalo nila yung land, na-conquer nila yung land. Why? Kasi faithful si Lord at totoo si Lord sa pangako niya. Amen? So after 5 years, no, na-defeat nila ang people group na nakatira sa Canaanites, nasa Canaan. At dinivide na nila ang lupain na i-inherit ng bawat tribes. So after 5 years, so dinivide na nila yung ma-inherit ng bawat tribes. Okay, now, the long wait is over. Pagdating ng Joshua chapter 14, the long wait is over for Caleb. Dahil na-claim na rin ni Caleb, nag-claim na si Caleb ng pangako ni Lord sa kanya. Grabe no, after 40 years in the desert, tapos 5 years of conquest, okay, ay nag-claim na si Caleb ng matagal niya nang inaantay na pangako ni Lord sa kanya. Basahin natin, sobrang ganda nito, Joshua 14 verse 6 to 15. Isang araw, lumapit kay Joshua na nasa Gilgal ang ilan sa descendants ni Judah. Oo nga pala, no, si Caleb ay representative ng Judah, ng tribe of Judah. So isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephunneh, na Kenizzite. Sinabi niya kay Joshua, alam mo yung sinabi ni Lord kay Moses at servant ng Diyos, na servant ng Diyos tungkol sa ating dalawa nung nasa Kadesh Barnea pa tayo. Next, 40 years old ako nung pinadala ako ni Moses na servant ni Lord mula Kadesh Barnea para maging espiya sa lupaing ito. Nag-report ako ng totoo pagbalik ko sa kanya. At dahil sa masamang report ng mga kasama ko, natakot ang buong bayan. Pero buong puso akong sumunod kay Lord na Diyos ko. Verse 9, kaya nangako si Moses sa akin at sa mga anak ko na siguradong forever ay mapupunta sa akin ang lupa na nilalakaran ko ngayon. Verse 10, ngayon, kita mo naman, 45 years na ang lumipas mula nung sinabi ni Lord kay Moses, nung naglalakbay ang mga Israelites sa desert, at ngayon, 85 years old na ako. At hindi pa rin nagbabago ang lakas ko mula noon na ipinadala ako ni Moses, kaya kaya ko pa rin makipaggera at gawin ang kahit na anong trabaho.
Grabe, no? Sobrang ganda ng pagkiklaim ni Caleb ng pangako ni Lord sa kanya. He faithfully waited for 45 years para maranasan ang fulfillment ng Diyos. Anong pangako ni Lord sa'yo? Gaano katagal ka nang nag-aantay? Hindi ko sinasabing katulad ni Caleb na 45 years. Ang sinasabi ko lang, kahit gaano katagal, tutuparin ni Lord ang pangako niya. Amen. He faithfully waited for 45 years. Alam niyo po si Caleb, hindi lang siya naging faithful nung panahon na hindi naniniwala sa report niya yung mga tao. Pero even sa season of waiting, ay nanatiling tapat si Caleb sa Diyos. Amen. Kasi madalas, no, sa season of waiting, natetest kung gaano tayo naniniwala at nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Maybe kasi nung sinabi sa'yo ni Lord na ito ang pangako ko sa'yo, maybe naniwala ka talaga, Lord, yes, I claim. Lord, pinanghahawakan ko yung pangako na yan. Pero paano kapag tumagal na ng 10 years pero hindi pa rin nangyayari? Maniniwala ka pa ba? Baka kinlay mo nga yung pangako ni Lord, pinanghawakan mo nga, Lord, nung binigay niya sa'yo, Lord, sige, ito ang panghahawakan kong pangako mo. Pero kung hindi yan mangyayari sa loob ng 20 years, maniniwala ka pa din bang mangyayari yan? Yung season of waiting natin, ng pag-aantay ng fulfillment ng pangako ni Lord sa atin, ay doon natetest kung gaano tayo naniniwala at nagtitiwala sa pangako niya. Kahit ba matagal, maniniwala ka pa din? Kahit ba matagal, kakapit ka pa din? Kahit ba ang tagal, ang hirap, magtitiwala ka pa rin, natutuparin ni Lord ang pangako niya sa'yo. Imagine, no, kasama si Caleb doon sa 40 years na nag-wander ang Israelites. At isa-isa silang namatay. Di ba, baka kung ako si Caleb, Lord, mangyayari pa ba yung pangako mo? Isa-isa nang namamatay yung mga kasama ko. Lord, 40 years na. Di ba? Baka nawala na tayo ng pag-asa. Diba kung tayo si Caleb, baka napatanong na tayo, mangyayari pa kaya yung pinangako sa akin ni Lord? Pero alam nyo, instead of complaining, dahil ang tagal, dahil ang hirap, Caleb remained faithful. Alam niya kasi na tapat sa salita ang Diyos na nangako sa kanya. Kaya kahit gaano katagal, kahit na gaano kadami yung battle, kahit na gaano kahirap, mag-hold siya sa pangako ni Lord. At nanatili siyang tapat sa pangako ni Lord. Dahil alam niya tapat ang Diyos sa kanya. And after the long wait, nung panahon na ng fulfillment ng promise, ay hindi din nagdalawang isip si Caleb na i-conquer ang land. Diba? Ready siya, ready siyang mag-battle, ready na siyang sugurin. Sabi niya, na parang sinasabi niya, for 45 years, inantay ko to. Dati pa lang, gusto ko nang talunin sila. Ngayon, nandito na ako, tatalunin ko na sila. Dahil kasama ko ang Diyos. Joshua 14, verse 12, 10 to 12. Ilang beses na nabanggit dyan. Okay, na ang kiniklaim niya ay promise ni Lord. Kaya siya confident kasi ang kiniklaim niya ay promise sa kanya ni Lord. Sabi niya, now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years. And since the time He said to Moses, well, Israel, move about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. Imagine, 85 years old. Nagkiklaim ng promise ni Lord. I am still as strong as today as the day Moses sent me out. And I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He did. Grabe, no? 85 years old si Caleb. Pero handang-handa pa din siyang lumaban tulad nung una. Handang-handang patumbahin ang kalaban at i-inherit ang land. Ganyan ka-confident si Caleb. Why? Dahil alam niyang pangako ito ng Diyos. At alam niya na tutuparin ito ng Diyos. Alam niya na tutulungan siya ng Diyos na makonquer ito. Ang confident ni Caleb ay wala sa sarili niya. Pero ang confident niya ay nasa Diyos. Nasa pangako ni Lord. Nasa kakayanan ni Lord. Amen pa. Palakpakan natin si Lord, no, sa buhay ni Caleb. You know, bakit kakaiba si Caleb na nag-lead sa kanya para maranasan ang pangako ni Lord? Bakit? Because number one, he focused on faith.
rather than on fear. Pangalawa, because he responded with reverence rather than rebellion. At pangatlo, because he wait and conquer rather than complain. Ano yan? Wonder and complain. Amen. And tatayo tayong lahat ngayon, no? Amen. Let me end with this. Alam niyo po ba, sabi ko kanina no, sa intro ko na may specific na land na sa Canaan na ipinangako ni Lord kay Caleb. At alam niyo po ba na yung specific na land na yon ay ang city ng Hebron o ang district ng Hebron. Wala siya sa PowerPoint. Okay, ang district ng Hebron. At napakaganda po no ng sinisignify ng Hebron. Bakit? Bakit ang ganda ng sinisimbolize ng Hebron or ng sinisignify ng Hebron na ibinigay kay Caleb ni Lord? Why? Kasi yung Hebron po, doon po nila nakita, nung nag-spy sila for 40 days, sa lugar ng Hebron, doon nila nakita yung mga Anakite na giants. Ibig sabihin, ang nakatira doon sa Hebron ay yung mga giants, yung pinakamalalaki at pinakakilalang giant. Okay, na kinatakutan ng mga kasama niya for 45 years, for 40 years. Okay, na kinatakutan nung nag-spy sila. Okay, kaya no, na yung city of Hebron, yun yung city na may mga popular na giant kasi matindi talaga sila. Malalakas talaga sila. Walang nakakatalo sa kanila. Tapos, di ba, imagine, yun yung land na iko-conquer ni Caleb. Yun yung land na pupuntahan niya at tatalunin niya. Alam mo, sabi ni Caleb, we look like grasshoppers. Sabi ng mga kasama ko, we look like grasshopper in their eyes. Pero sabi ni Caleb, after 40 years, bring them on. Because they are no match for the Lord. Lord, papuntahin mo ako dyan. Iko-conquer ko yung land. Sabi nila, hindi daw namin yan kayang talunin. Dahil kasama kita, dahil pangako mo to, matatalo namin to. For 45 years, sabi ni Caleb, okay, nung after nung pag-i-spy niya, sabi niya, the protection is God, but the Lord is with us. And true enough, nung kinlaim niya na at kinonquer ang Hebron, true enough, that their protection is weak kasi kasama ni Caleb ang Diyos. Imagine after Joshua 14, nung kinlaim niya yung promise, Joshua 15, nilabanan niya yung mga taga-Hebron, at nanalo siya. At na-conquer niya yung land. Sobrang sikat ng mga giants na nandun. Walang nakakatalo doon, pero natalo ni Caleb. Why? Kasi tapat ang Diyos na nangako sa kanya, na ibibigay sa kanya yung land of Hebron. Kasi pagdating doon ni Caleb, ang sabi niya, akin to. Kaya walang makakapigil sa Diyos para ibigay to sa akin. The giants represent the enemies of conquest. And Caleb is ready for them. Kahit 45 years na yung lumipas, sabi ni Caleb, handa pa din ako na talunin sila kasi kasama ko ang Diyos. Napapakita ito na matindi talaga ang pananampalataya ni Caleb na si Lord na to. Si Lord ang nangako. Kaya kahit gaano pa katindi, kalaki, kalakas o kahirap ang battle, sure win to. At pangalawa, bakit maganda ang sinisignify ng Hebron? Pangalawa, dahil sa Hebron po, ang Hebron po ay naging tahanan ni Abraham for many years. Genesis 13:18, Abraham moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. Maybe, no, maaari na this is the same land kung saan na-receive ni Abraham ang pangako ng Diyos patungkol dito sa Promised Land. Na after the long wait, ito na ang fulfillment ng pangako ni Lord. Na kahit gaano katagal, kahit gaano ka-imposible sa mata ng tao, ang pangako ng Diyos ay pinatutunayan niyang pangako niya. Ang pangako niya ay pangako niya. Amen.
Na parang sinasabi ni Lord Caleb, eto na, you, bilang descendants of ni Abraham, finufulfill ko na sa inyo ang pangako ko. And you know, 2,000 years ago, God also gave us the fulfillment of His promise, and that is Jesus. Patunay ang buhay ni Jesus na totoo ang Diyos sa mga pangako niya. Kaya even ang nag-iisang anak niya ay ibinigay niya as a fulfillment sa mga promises niya. And today, no, we will close our eyes. Thank you, Lord. And I really don't know kung anong pangako ang pinanghahawakan mo mula sa Diyos. Di ko alam kung gaano katagal yung pag-aantay mo. Di ko alam kung ano ang nangyari, kung hinahawakan mo pa ba, kung nakakapit ka pa ba. O matagal mo nang binitawan, o matagal mo nang tinalikuran. But today, no? Pwede ba hingi tayo ng tawad kay Lord? Sa mga panahon na natakot tayo at pinangunahan tayo ng takot kaya bumitaw tayo sa pangako. Pwede ba today, hingi tayo ng tawad kay Lord? Kung nung mahirap na yung sitwasyon, ang ginawa mo, tinalikuran mo na lang si Lord. Tinalikuran mo na lang yung promise niya. Hingi tayo ng tawad sa mga panahon na nabastos natin si Lord kasi hindi tayo nagtiwala. Hingi tayo ng tawad kay Lord sa mga panahon na nabastos natin siya dahil sa mga nasabi natin, sa mga naging actions natin, sa mga desisyon natin, sa bawat pagtalikod, sa bawat hindi pagsunod, sa bawat pagkakataon na nakalimutan natin na siya ay Diyos. Sa mga pagkakataon na nakalimutan natin na ang Diyos ay tapat sa pangako niya. Sa mga pagkakataon natin, na nakalimutan natin na naging mabuti si Lord sa buhay mo. At kahit kailan hindi siya nagkulang sa'yo. Hingi tayo ng tawad kay Lord kung nabastos natin siya. Sinabi mo, sabi ni Lord, hindi pa ba sapat lahat ng ginawa ko para hindi ka magtiwala? Hindi ka dumating sa buhay. Hingi tayo ng tawad kay Lord sa mga pagkakataon na napagod tayo maghintay. Natuto pa rin niya ang pangako, kaya diniskartehan natin to on our own. Kakilala sa'yo. Kaya sinunod natin yung will natin. Hingi tayo ng tawad kay Lord. Ikaw ang dahilan. Come on, you talk to God. I'll give you time. You talk to God. Ask forgiveness from the Lord. Ask the forgiveness from the Lord. Thank you, Jesus. At ang kalakasan. Make a gesture of repentance. Katulad ni Caleb at ni Joshua na nag-torn ng clothes. Make a gesture of repentance. Lord, patawarin mo ako. Lord, sorry kung pinagdudahan kita. Lord, sorry kung hindi ako nagtiwala. Lord, sorry kung napagod ako maghintay. Di mo pababayaan. Pangako mo'y magpawalang hanggan. Ay hindi ko kalilimutan.
God's promise to your life. Maybe matagal. Maybe mahirap. But I want you to know na yung Diyos na nangako sa'yo ay tapat. And one day, ay may fulfillment sa pangako niya. Walang sayang sa paghihintay mo. Walang sayang sa pagtitiwala mo. Walang sayang sa pagkapit mo. Kasi tapat ang Diyos na nangako sa'yo. Thank you, Jesus. Pangako mo'y Mahirap lang, pero kasama mo si Lord. At sasamahan ka niya hanggang sa ma-fulfill ang pangako niya sa buhay mo. di At para doon sa mga bumitaw na sa pangako ng Diyos sa kanila, may the Lord remind you today of His promises to you. mababayaan May God remind you today ako mo. of who He is in your life. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hindi mo iiwanan. Hindi mo pababayaan. Ang pangako mo'y magpawalang hanggan ay hindi ko magpawalang hanggan ay hindi ko kalilimutan. Habang nabubuhay. God. Lord, totoo na Ikaw ang promise keeper. Na Ikaw ay tapat sa lahat ng salita mo. Ikaw ay tapat sa lahat ng pangako mo. Lord, humihingi kami ng tawad sa mga pagkakataon na hindi kami nagtiwala at naniwala sa iyo. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na nabastos ka namin. Sa mga pagkakataon na hindi namin piniling maghintay. And today, God, Lord, like Caleb, bigyan mo kami ng heart of courage na magtiwala at maniwala sa lahat ng pangako mo na ikaw ay tapat sa lahat ng promises mo. Starting today, Lord, we will focus on our faith. We will respond out of reverence, our respect to you, God. And we will wait
until you fulfill your promises to our lives. Lord, salamat, Panginoon, sa napakaganda mong salita. Thank you for encouraging and reminding us today of your faithfulness. We love you, we glorify you, and we honor you. In Jesus' name we pray. Hello, thanks for watching this video. If you love this content and this was a blessing to you, would you help us? You can simply click thumbs up so that more people will be reached by this video. It will cost you nothing, but it will go a long way when touching the lives of others in social media. And if you want to know more about us, like Ipres San Mateo, and our mission to love God, love people, and make disciples, you can visit our socials shown below. We are also in the season of constructing our physical church in San Mateo, Rizal, Philippines. If you find yourself deciding to take part in this miraculous project of God, you can scan the QR code at the corner or visit the content link to this video. And remember, a follower of God is called to be a matetes, a disciple, a learner, an imitator of Jesus. In all we do, let us be Christ-like. God bless you.